Samantala, tinututukan sa ASEAN Finance Ministers and Central Bank Government Meeting ang pagpapabilis sa proseso at pagdadala at pagbebenta ng mga produkto ng maliliit na negosyo sa rehiyon. Yan ang ulat ni Sheila Natividad. Kilala bilang shoe capital of the Philippines ang Marikina. Kung magagawi ka nga lang sa lugar na ito, hindi mo na kailangang maghanap pa kung saan ka bibili. Sapatos dito, sapatos doon, halos sa bawat sulok may makikita ka. Pero sa likod ng bawat pares ng sapatos, may mga kwento ng pagsusumikap, tulad na lang ng kay Tatay Joel. Singkintab kasi ng kanyang mga gawa ang halos 3 dekada niyang inilaan sa industriyang ito. Yung bata pa ako, yung sa tatay ko, yung gumugulong na kami sa balat talaga noon. Kami talaga may gawaan na talaga ng sapatos sa Marikina, dyan sa Ida La Paz. Inspirasyon niya ang kanyang ama sa pagtatayo ng sarili niyang negosyo. Ngayon, hindi lang siya ang nagpapatuloy ng tradisyon, kundi pati ang kanyang mga anak. Kasama rin niya ang ilang empleyado na patuloy na binubuhay ang industriya ng sapatos sa Marikina. Pero sa kabila ng dekada ng karanasan, isang hamon pa rin para sa kanila ang direktang pag-export ng kanilang mga produkto sa ibang bansa. Kung papalarin po kami doon, maganda po yun. Kung may export talaga, mayroon kaming magiging export. Sa ngayon kasi, ang mga customer pa lang nila ang nakapagdadala ng kanilang produkto sa ibang bansa na ipinapasalubong sa mga kaibigan o di naman kaya ay kakilala. Aminado si Joel na kung sila mismo ang mag-e-export, kakailanganin nila ng mas maraming tauhan at mas masusing proseso sa mga dokumento at bayarin. Kaya naman, isa ito sa mga isyong tinututukan sa ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting. Layunin ng mga bansa sa ASEAN na pagaanin ang kalakalan sa rehiyon sa pamamagitan ng pagpapabilis ng proseso sa customs, pagsasaayos ng mga buwis o taripa, at pagpapatibay ng supply chain sa gitna ng mga pandaigdigang hamon, partikular ang tensyon sa gitnang silangan. Kapag naipatupad ang mga ito, mas mapapadali na ang paglabas ng mga produkto ng maliliit na negosyo at mababawasan ang gastos at abala sa pag-e-export. Kabilang din sa mga inisyatiba ang pagpapalawak ng digital payment linkages at paggamit ng modernong paraan ng pagnenegosyo tulad ng QR payments at online selling. Layon din itong palakasin ang kaalaman ng mga negosyante pagdating sa digital financial literacy at proteksyon laban sa panloloko. At para sa pamilya ni Joel, hindi lang ito usapin ng negosyo, kundi ng pagpapatuloy ng isang pamana. Kapag mas pinadali ang kalakalan sa ASEAN, hindi lang malalaking kumpanya ang makikinabang, kundi pati maliliit na negosyong tulad ng kay Joel na umaasang makatawid ang kanilang mga produkto sa ibang bansa. Mula Marikina hanggang sa mas malawak na merkado ng ASEAN, posible nang maabot ang pangarap kung saan may patutunguhan na ang kanilang finished product. Sheila Natividad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.